Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung kay First Lady na interview. Do you actually think na hindi alam ni President Marcos yung interview na yun at na ganun yung sasabihin niya? Di ba? Ni First Lady. We will have to assume na nakamada ng maayos yun. Hindi aksidente yon, hindi yon ambush interview, hindi. It was set up, di ba? Kaya tingnan natin. Doon natin ma-analyze na iba yung saloobin, no? Or at least let us hope so. Anong effect noon kina Duterte, kina Sara? It confuses them eh. 'Di ba? Kasi if you wear your heart on your sleeve, more or less mape-predict nila, mababasa ka na eh. For this approach, hindi ganon. Hindi nila mabasa. Nako-confuse sila. Samantalang sila, basang-basa na, pero sila, hindi nila mabasa itong kalaban nila. Tama naman, napaka-weird na. For instance, yung First Lady, nagpa-interview ng ganong kahaba. Hindi alam ng presidente. Sasabihin sa kanya after the fact, no? Alam naman natin na hindi ganon yung case. Hindi ganun. Pero dito, anong tingin niya yung mensahe? Mukha bang yung mga ibang saloobin ng presidente pinadaan dun sa interview ng First Lady? Tama ba? Mukha bang ganon? For sure. For sure. Kasi yun eh, human nature naman eh. Grabe yung mga pangiinsulto sa kanya eh. At itong Duterte camp, kahit na anong postura ni Sara, in the same vein pala, no? Naniniwala ba tayo si Sara na talagang wala siyang sama ng loob kay President Marcos at kay First Lady na ganon? Nakita mo yung pag-restrain niya sa sarili niya. Na-imagine ko yung totoong saloobin nun, talagang sumisigaw na yun, talagang nagwawala na yun. Kaya may ganon eh, may public communications na kailangan nating basahin, hindi necessarily sa body language kasi iba magaling magtago eh, no? Kung hindi yung information sa loob. Ano ba yung information sa loob? Ano yung mga debate doon, mga diskurso doon? Doon natin malalaman kung ano yung saloobin. Yun. Who do you think got the upper hand? Kasi nagsalita si First Lady Lisa Marcos. Hindi naman siya madalas magpa-interview. Napakaldahing tin-interview niya. Tapos sumagot si Sara Duterte, specific dun sa binanggit ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na sa akin yung si Sara Duterte. And number 2, she crossed the line. Napag inanalize naman natin, talaga mabibuisit ka naman talaga kung yung Vice President umattend ng ganong rally kung saan tinawag na bangag yung asawa mo. Pero ang sagot ni Vice President Sara Duterte, walang kinalaman sa mandato ko yung saloobin nyo at mag-uusap na lang kami ni President Marcos between us. And after that, sinabi ni President Marcos, Sara would stay put dito sa aking gabinete. Tapos kanina, nagpasalamat yung Sara Duterte. Parang no? Parang napaka-predictable nung scenario. Parang pelikula. Anyway, sa tingin nyo, who got the upper hand in this particular episode? Was it Sara Duterte or BBM? Maliwanag na ang nanalo dito yung Marcos administration. Kasi dun sa saloobin ni First Lady, maliwanag yung mensahe sa buong bürokrasya na kalaban itong si Vice President Sara. Yun, walang ambiguity doon. Hindi, yun yung linya. Ginuhitan niya. Kasi yung statement naman ni VP Sara, kino-contain na lang niya yung damage eh. Pero siya yung na-diminish doon. Ang ginagawa ko nga dito palagi sa yung political mathematics na tinatawag ko. In any situation, in any political event, whether interview yan or isang ibang event, ang tanong mo dapat doon, nadagdagan ka ba o nabawasan?
Nung nagsalita si First Lady, nadagdagan ba siya o nabawasan? I believe nadagdagan siya. Kasi itong base niya na consolidate. Tapos yung bureaucracia na nasa gitna, dahil nako-confuse dun sa mga signals, hindi na ngayon confused. Dito yan. Dito na sila. At importante yan sa ganitong political warfare. No? Remember, developing country tayo. Kung developed country tayo, yung bureaucracia, nasa gitna yan, regardless kung sino yung nagbabangayan. Pero dito, as a developing country, sumusunod tayo dun sa timon nung nakapwesto. Siya ang nag-set ng direksyon na yun. Doon naman sa statement ni VP Sara na ganon, na parang inano lang niya, brinash off lang niya. Pag titignan mo, parang hindi naman siya nadagdagan, pero hindi rin siya gaano nabawasan. Kumbaga na-minimize niya yung damage. But, palagay nyo, after nun, anong magiging reaction ni First Lady doon sa sinabi niya? Ginalit lang niya eh. Lalo. Ininsulto niya eh. Di ba? Ano yun? Mabigat yun. So, in the end, ikaw pa rin yung talo kasi sila yung nakapwesto eh. Ginalit mo lang eh. Di ba? O, yung ego niya, maaring she felt good about it afterwards, but in the grand scheme of things, kalaban mo yung administrasyon, ginigil mo yung First Lady, di paano kang naging positive siya? Kasi yung mga tumitingin lang dun sa demeanor, yung statement, yung mga ganon, yung mga image handlers, pag titignan nila, they may say something differently, baka iba yung assessment nila, pero hindi lang naman yun eh. May big picture ka, may big political picture kang tinitignan. Yung images na yun, ano lang yun? Yun lang yung pinaka-superficial. But yung impact nun, yun ang mas magandang makita at i-assess. Yun. Yung given this, no? Sa tingin nyo, bakit binanggit din ni First Lady yung Leni Robredo doon sa interview na yun? Diba? Sinabi niya, not even Leni did that. And, ano nakita niyong goal doon? Ang nakita ko, kung sinabi lang yon basta-basta na random, maaari, pero nung hinighlight nung kanilang social media machinery yung fact na yon, ibig sabihin nun, nanliligaw. Nagkakaligawan dun sa pink forces. Kasi nasa gitna ngayon yung pink forces eh. Ano ba? Sino ba ang papanigan dito? Di ba? So, ito na ngayon. Parang ano yan, it's binubuksan yung pinto na tipong hindi na kayo kaaway ngayon. That could be the subtle message doon sa pag-drop ng pangalan ni VP Leni na symbolic leader pa rin ng buong pink movement. Tapos nga po, given what have been said between the back and forth between the two camps, no? Although sinabi ni President Marcos na stay put si Sara Duterte sa DepEd, kung kayo nasa situation na ganyan ni Sara Duterte, okay pa ba to stay in the official family? Kung tatay mo, mga kapatid mo, minumura yung presidente, na boss mo bilang miyembro ka ng gabinete, di ba napaka-weird ng ganun situation? Yet you still prefer to stay on. Palagay ko ang tinitignan nito nila VP Sara, yung mga pros and cons, no? Ayan na nga, yung cons na tipong ando doon na yung pamilya mo, binabalahura ka na dyan, di ba? Ino-ostracize ka na dyan slowly, no? Tapos awkward na yan tuwing cabinet meetings. Baka kung sinong mapapalapit sa'yo, pinipicturean yun. Sino bang cabinet secretary medyo chami-chami kay VP Sara? Parang baka mamarkahan yun. So, ma-isolate siya. Pero, ang tinitignan ko rito sa mga to, based doon sa pag-profile namin sa kanila,
resource driven yung kanilang makinarya or yung kanilang image handling and projection. So by sticking it out dun sa DepEd, matitake advantage nila yung resources ng DepEd, di ba? So magagamit nila yon for holding on to their political base. Kaya natipong, sige na, kung sabihin yung walang delikadesa, bahala kayo dyan. Basta pipigain ko tong resources ng DepEd for as long as I can. Di ba? So, baka doon natin maganda tignan doon sa aspeto na yon. Kasi wala na silang confidential funds sa Vice President, Office of the Vice President. Kung yun na lang ang may iwan, itong mga ito daw, pagka daw pumasok yung mga resources, parang check valve pumapasok lang pero hindi lumalabas. So hindi bubunot yung mga yan. So may hirapan silang mapanghawakan yung kanilang political base pagka wala silang resources. Yun ang aking tingin. Kasi talagang nakakahiya na kung titignan mo sa aspeto ng delikadesa, yung self-respect. But wala sa kanila yun Pero 'di ba tinanggalan na rin siya ng confidential funds dito sa national budget as DepEd, 'di ba? Tinanggal na rin po 'yan. Although syempre meron pa rin resources definitely ang DepEd dahil education gets the biggest appropriation, 'di ba po, by law. Yes. And aside dun sa confidential funds kasi, meron silang mga probably yung mga staff nila, yung mga ground staff nila, pwede nilang maipasok yan kung saan-saan. Tapos yung physical resources ng DepEd, yung mga eskwelahan, yung mga pwede nilang maging base of operations yan sa kanilang mga local political partners. Marami pa. Tapos yung buong mga teachers, di ba? Ito mag-eleksyon. So, alam niyo na, sa COMELEC, sila yung ginagamit. Maraming pwedeng i-exploit ng isang wala sa ayos na DepEd. Pero sa tingin niyo, hanggang kailan sila pwede magplastikan? Or hindi issue yan between these two political families? Ito, hula ko lang. Ang palagay ko, for sure, after 2025, na yan, magsosolian na ng kandila, ika nga. Kasi meron pa silang minamanage itong 2025 elections, yung electorate dito, shared base pa rin nila Di ba? They would need each other's vote na maanggihan ng boto ng admin, yung from the Mindanao base ng mga Dutertes. Pero once that is done, after 2025, gloves are off na yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.